Na-bless ba kayo? Dapat, kasi ang galing ng bata, tapos ang galing din ng sumunod, pero mas magaling at napakagaling ng Diyos dahil ginamit sila. Amen? Kaya sa umaga po ito, humingi tayo ng gabay at manalangin po tayo para sa ating pananambahan. Dakilang Ama Lord, salamat po ng napakarami sa umagang ito na muli. Ramdam namin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang iyong gabay. Salamat Ama sa buhay na aming natatanggap mula sa umagang ito, sa panibagong lakas, sa panibagong pag-ibig. Dakilang Ama, sa umagang ito sa aming pagnanambahan sa iyo, tulungan niyo po kami na ikaw nawa ang manguna, ikaw nawa ang maggabay sa amin, ikaw nawa ang magbigay ng wisdom, at tulungan niyo po kami na ang gagawin namin ito, ang lahat ay ang kapurihan ay sa iyo lamang. Salamat Ama ng napakarami at ang gagamitin mong napakaliit mong lingkod, itago mo sa iyong likuran. Nawa Panginoon, ikaw ang siyang mangusap, ikaw makita, maramdaman ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin Ama, ibinadalangin, hinihingi ang lahat ng mga bagay ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang palakpak nga pong napakalakas para sa ating Panginoon. Tunay po no, na napakabuti ng Diyos. Kasi lahat tayo gagamitin. Sa pag-awit, o anuman ang ating mga ministeryo, patuloy natin itong gamitin. Hindi para sa atin, hindi para sa Panginoon. At tunay po no, na magpapasko na. Lahat ba'y nakabili ng regalo para sa akin? Hindi po. Sana yung ating naramdaman na yung Pasko na ito, hindi dapat tuwing Pasko lang. Dapat araw-araw. Kaya nga napakaganda ng topic natin ngayon eh. No? Kailangan magkaroon tayo nito. At sa pamamagitan ng pag-asa, loob ng Diyos na ibinibigay sa atin, yung lahat ng regalo na natatanggap natin, gamitin natin ito. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa kaibigan, hindi lang sa kapitbahay, kundi sa lahat. No? Sana maging malinaw po no, na ang pag-ibig ng Diyos hindi natatapos. At ang salita ng Diyos hindi rin matatapos para tayo ay bigyan ng gabay. Kaya sa pagpapatuloy po, ang ating pong pag-aaral ay hanguin po natin sa teksto no, ng mga taga-Isayas. Ang kapitulo po ay 9 at ang talata po ay ang 6 at ang 7. No? At ito po yung sinasabi sa Isayas. Ayun. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Tunay po, no, na hindi lang isinilang ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo para sa tuwing Pasko lang natin ito maalala. Ibinigay ang bugtong na anak para maalala natin at balik-balikan natin na ang pagsilang niya ay hindi dahil isinilang lang siya, kundi ito ibinigay ng Diyos para sa iyo at sa akin. Dahil siya ang tunay na namamahala sa iyo. No? Kasi kung tayo po ay patuloy na magpapasakop at patuloy na magpapagamit sa Diyos at patuloy na aalalahanin natin na yung kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Kaya saan man tayo naroon, alam natin na magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan, katwiran, mula ngayon at magpakailanman. Kaya nga dyan sinabi, isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So lahat po tayo, napakaliwanag ng pagsilang ng Kristo
ay isang napakalaking regalo sa bawat isa sa atin. Isang regalo na makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligtasan. Binigay na eh. Ang tanong lang, paano natin ito ipinamumuhay? Paano natin gagawin yung tinatawag na ang ibinigay sa atin ay magagawa natin ng may pasasalamat lagi? Magagawa natin dahil ito ibinigay sa atin kasi para sa iyo ito. Para sa ating lahat. Kaya nga pa sa pagpapatuloy, sabi sa ating introductions, napakaganda po na sinabi diyan na sa ating mundo ngayon, ang tao napakadaling mawala ng pag-asa. Tama po ba yun? Bakit kaya nangyayari ito sa atin? Samantalang ang sabi, sinilang na ang magbibigay ng kapayapaan dahil siya ay sinasabing pamamahalaan na niya ang lahat. Pero bakit nagkakaroon pa rin tayo ng mga gantong, sabihin na lang natin, instinct? No po? Sa mundong ito ngayon, talaga lahat tayo minsan nakakaranas. Pero bakit nakakalungkot na nangyayari? Na nasa atin na yung kaloob na ibinigay ng Panginoong Diyos. Pero bakit nakakaramdam pa rin tayo ng ganito? Dahil ang sabi diyan, sa dami ng pagsubok, no? Problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, kinabukasan. Kung kaya bakit madalas natin narinig ito? Kasi nakasentro tayo doon sa nangyayari na sa buhay natin pisikal. Hindi tayo nakasentro na kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos, una pa man. Ang ibinigay sa iyo, kapayapaan. Nagkaproblema ka lang. Ang dami na nating question. Lahat ba tayo, sabi ng inawit kanina, yun yung bata, tingnan nyo. Naramdaman natin yung kahit ganong kaliit na bata. Nandun yung pagnanaig na maglingkod sa pamamagitan ng pag-out. Kaya na-challenge si Sister Gina eh. Nasabi niya, konting pagsubok lang minsan, nanghihina na tayo. So challenge. Pero ang masarap na sinabi niyang challenge, sa pamamagitan ng bata na yon na magbibigay inspirasyon para sa ating lahat. At yun po yung ginawa ng Diyos sa iyo. Nagsimula rin yung Panginoon natin sa pagiging bata. At habang lumalaki, nandiyon yung maturity. Amen? Tayo ba meron nun? Yung maturity na to? Napaka-importante po nito kasi yan po yung kailangan natin na maalaala, maintindihan, na anuman ang problema, anuman yung pagsubok. Sa pamilya, given yan. Sa kabuhayan, hindi mo natin kailangan siguro ng sobra-sobra, pero hindi masama. Kung sino man yung may sobra, bigyan niyo ako. No? Sa kalusugan, araw-araw kailangan natin to. Pero minsan, bakit nagkakaroon tayo ng problema sa kalusugan? Sino may kasalanan? Tayo. Kasi pag may nakita kayong bahala na bukas. Di ba nangyayari yun? May bukas pa naman eh. Ito yung masama. Ibinigay ang Kristo para sa kinabukasan natin. Isinilang yung Kristo para maramdaman natin na hindi tayo pagkukulangin. Pero konting problema, parang gumuho ang lahat ng pangarap natin. No? Dapat hindi po gano'n, no? Manatili lang tayo dahil sabi ng pag-aaral, may pag-asa pa ba kaya? Meron. Sabi, napakalinaw ang sagot ng Diyos sa atin. Yes, may pag-asa. At ang pag-asang ito, ang sabi diyan, hindi ito galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Kaya kung patuloy tayo ng pagpapasakop, patuloy tayo at mananatili tayo sa Diyos, ang sabi diyan, ang pag-asa ay ibibigay sa atin.
At yung pag-asang yan na hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Kaya kung sa ating pagpapatuloy, sabi niya, meron lang tayong mga ilang bagay na kailangan, na kung talagang naramdaman natin, ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagdating o pagsilang ni Jesus ay hindi isang pangyayaring historical lang. Hindi po yan istorya. Ito ang kaloob ng Diyos na sumagot sa pinakamalalim na pangangailangan natin. Yung ibigay niya ang kanya yung anak. Kaya nga po para sa pag-asa at kaligtasan ng bawat isa sa atin, ang kaloob ng Diyos na pag-asa ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Ito ang pag-asang sigurado dahil ang pinagmulan nito ay ang Diyos na kailanman hindi pwedeng magbago. Tayo, pabago-bago, no? Ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Minsan nakaramdam tayo ng problema o naka-encounter ng anumang pagsubok. Para bang ang bilis nating bumigay. Ang bilis nating mawala ng pag-asa. Samantalang pag nawala tayong problema, ang lakas-lakas natin, ang saya-saya natin. So hindi naman pwedeng lagi tayong ganon. Parang kung titingnan natin, parang walang challenge, di ba? Kailangan, kung binigay sa atin ng Diyos, paghirapan natin. Ipakita natin na worth yung binigay sa'yo ni God. Hindi yung hihingi ka lang ng hihingi. Hindi yung tatawa ka lang ng tatawa kasi wala. Huwag ganun. Dapat kung may mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, ay tingnan natin. Pahalagahan natin. Dahil napaka-importante na malaman natin na yung lahat ng kung anumang meron tayo, siya lamang ang pinagmulan ng lahat. Wala namang iba. Kaya kung mananatili tayo at magtitiwala tayo na kung talagang siya lang ang source of hope. Ang sabi diyan, makikita natin sa Kanya ang tunay na pag-ibig at pag-asa mula sa Diyos. No? Kaya nga po, ang sabi pa diyan, ito yung tunay na kapayapaan. Lahat naman tayo, no? Lahat tayo gusto natin ng magandang buhay, matiwasay na buhay, material man yan o physical, lahat yan gusto natin. Tama? Pero dapat hindi maisip din natin, no? Yung spiritual nating pamumuhay. Napaka-importante po na kung ano man yung pinanggagalingan ng lahat, dapat ibalik natin ito sa Diyos ng tama. Dahil ang lahat ng binibigay sa iyo, sabihin natin hindi sobra, pero si tingin ko sapat. Sapat. Wala lang tayong contentment. Yun naman yun ang buhay natin. Sabi nga, isinilang ang Panginoon sapat na Kaya lang, may mga personal tayong mga necessities na kailangan talaga mag-effort din tayo. No? Hindi naman talaga na pwedeng nakatayo lang tayo, nakaupo lang tayo, nakikinig lang tayo. Kailangan meron din tayong ginagawa. Kaya nga sabi diyan sa Isaiah 9:6, sinilang ng sanggol na magbibigay sa atin ng pamamahala. Kaya kung talagang gusto natin at alam natin na siya lang ang source, kailangan ipagkatiwala na natin sa kanyang lahat. Kung ano man problema mo, ano man ang kailangan mo, ano man ang kulang sa iyo, ano man yung mga hinihingi mo, hayaan mo ang Diyos ang magbigay nito sa iyo ng dahan-dahan. Huwag tayong mainip. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil pinangako niya sa iyo yan. Dahil siya yung makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama na magbibigay sa iyo ng lahat ng kapayapaan, kapanatagan. No? Kaya nga,
sa ating pag-aaral, makikita natin, ang sabi diyan, ito ang pinakadakilang regalo ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Yung ibigay niya sa atin, yung sa isa niyang anak. Nakakalungkot mang isipin, no? Pag Pasko, ramdam na ramdam natin yung spirit ng Pasko, no? Pero yung spirit ng God, naramdaman kaya natin ito everyday? Naramdaman po natin? Amen. Dapat yun ang maramdaman natin. Yung espiritu ng God. Dahil yun ang tutulong sa'yo, tutulong sa atin araw-araw. Kasi minsan, yung ganitong Pasko, seasonal naman ito nung nangyayari. Every year, pinagdiriwang natin yung Pasko dahil ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman po masama at talagang kailangan. Pero dapat po sa pamumuhay natin araw-araw, maramdaman mo yung espiritu ng God nasa iyo. Na yung pamamahala ng Kristo na meron tayo nasa iyo. Dahil yun ang hindi mawawala. At kung hindi mawawala sa iyo yun, sigurado hindi ka magkukulang at hindi ka pagkukulangin. Ang kaya nga lang, paano mo ito pinamumuhay? Paano mo ito ginagawa sa buhay mo? Paano natin ito ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay na yung Espiritu ng Diyos o yung Diyos natin talagang namamahala sa atin? Dahil ang sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Kaya nga pag humingi tayo, ano man, makasalanan man tayo, nagkakasala man tayo, tuloy pa rin ang kanyang bigay sa atin. Tuloy pa rin, tuloy-tuloy. Kaya nga minsan, natatawa ka na lang doon sa mga hindi talaga mananampalataya, no? Sige, gagawin ko na lang ito bukas. Bukas na lang ako magbago. Nangyayari kaya yun? Magkakasala sa ngayon. Pagkatapos magkasala, hingi ng tawad. Ay, bukas magbabago na ako. Ito na naman, dumating na naman. Attempt na naman. Hindi pwedeng ganon. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, dapat nasa iyo ang maturity. Dala mo yun. Dapat marunong at kaya mong ipamuhay kung ano ang tinatanggap mo na ibinigay sa'yo ng Diyos natin. No? Kasi alam mo, dali lang naman sana eh. Kasulat na. Ibinigay na. Itinuro na. Ipinaliwanag pa. Hindi lang isang tagapagturo. Napakaraming tagapagturo ang nadidinig natin kung paano natin makikita ang pagmamahal at pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya lang, ang dali lang mawala, no? Kaya nga sabi diyan, ipinapakita nito na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, laging may sagot ang Diyos. Ano man ang problema mo, ano man ang kailangan mo, sa dilim man ikaw o sa liwanag, lahat ng kailangan mo, laging may sagot ang Diyos. Naramdaman niyo ba yon? Amen. Dapat maramdaman natin. No? Kaya nga po sabi diyan, at ang sagot niya ay isang tagapagligtas. Siya po ang ating lalapitan, siya ang ating hihingaan ng lahat ng ating pangangailangan. Minsan, dapat ang lahat ng ating ginagawa ay hindi nakabatay yung ating kaligtasan sa ating ginagawang kabutihan. Minsan kasi akala natin nakagawa na tayo ng mabuti, okay na eh. Nakatulong tayo, nakapagbigay tayo, parang nabanggit to ng tagapagturo nung last, no? Pastor Jojo. Na hindi raw ang kabutihan ng magbibigay sa iyo ng kaligtas. Hindi naman masama na gumawa ng kailangan yun. No? Pero dapat maisip natin, no? Dapat kung talagang nasa iyo yung tinatawag na maturity, dapat nandun na yung pagmamahal. Nandun na lahat. Binigay na ng God lahat sa iyo eh. Problema nga lang, minsan nakakalimutan natin. Sobrang busy siguro, no? O sa sobrang daming hinihingi.
Ang dami kasi natin kailangan, no? Kaya nga po ang sabi, doon sa Roma 5:8, ipinakita na niya ang kanyang napakadakilang pag-ibig. Nung ibigay sa atin ang sanggol, nung isilang yung sanggol, maraming naligtas. At marami pang maliligtas. Kaya sa panahon na ito, sa bawat sa atin, kailangan, ito na. That's the time na kailangan ng ipakita natin na hindi lang palagi nating inaalala lang. Kailangan ginagawa na natin. No? Kaya po, sabi diyan sa pagpapatuloy para sa ating application, ang sabi di po diyan, huwag hanapin ang pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Ang sabi diyan, matatagpuan lamang ito sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat nating ipakita. Ipamuhay, ipahayag sa pamamagitan ng pagsunod at pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. Baka mamaya, yung ating pagpapakita, seasonal din. Nangyayari kaya yun, seasonal? Kasi minsan, pag Pasko, doon mo maramdaman yung araw daw to ng pagpapatawad, pagbibigayan. Tama ba? Kasi maliit pa lang ako, yun yung sinasabi. Dapat hindi, dapat araw-araw. Hindi lang tuwing Pasko, no? Kasi hindi gusto natin ng blessing, so dapat tuloy-tuloy. Kaya yung pangalawa, sabi dyan, kung gusto natin makuha yung lahat, kailangan meron tayo nito. Transformations. Binigay na sa atin nasa iyo na lahat. Ang problema lang, hindi natin na ipamumuhay. Kaya kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, kailangan may apply na natin. Yung ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi naman pwedeng tayo lang maligtas. Hindi naman pwedeng tayo lang may pag-asa. Kaya sa pamamagitan ng ating pagbabago, ang sabi nga yan, hope transforms us from the inside and out. Kailangan pag tayo talaga ay nagbabago, hindi dahil may nakakakita. Hindi dahil may nakakarinig lang. Hindi dahil nandito ka ngayon sa church. Ang tunay na pagbabago ang sabi, hindi lang sa panglabas nating kaanyuan. Ang tunay na pagbabago at ang ibinigay ng Kristo sa atin ay ang kaligtasan na ibinigay sa iyo para magbago ka at ma-share mo yung pagbabago mo sa iba. Huwag yung natanggap na natin para bang ang hinahabol natin pag nandito tayo sa church, iba. Dapat yung paglilingkod natin, yung pagbabago natin, ang dala natin, hindi yung ating physical na katawan o yung ating karunungan. Ang dala natin dapat dito yung karunungan o yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating Diyos, Ama. Dahil yun po yung makalulugod sa Ama, sa Anak, hindi sa atin. Huwag tayo maghintay na kapag gumawa tayo ng isang bagay para sa Diyos, tayo muna pupurihin. Kailangan, Panginoon lang. Ha? Kaya nga sabi dyan, ang pagdating ng mapagmahal nating si Jesus ay ang maglilinis, magbabago ng ating mga puso. Kaya kung tayo ay tunay na nakipagkaisa na sa ating Panginoon, tayo ay magkaroon na ng tunay na pagbabago. Life is too short. Tandaan po natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuhain. Pero ito na siguro yung time na kailangan makita na yung pagbabago natin. Kasi tuwing Pasko, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung Kristo. Pero pag nakalipas na yung Pasko, na-prepara na lahat ang mga gagawin sa Pasko, pagdating ng mga January, after ng New Year, wala na.
back to kayo na nakakalam nun. No? Kaya nga sabi diyan sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Once na po tayo nakipagkaisa na kay Kristo, dapat doon na makikita ang ating pagbabago. Doon na makikita at ipinamumuhay na natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil napakaliwanag na sinasabi diyan, kapag nakipagkaisa ka na, isinurrender mo na lang sa Diyos, ang sabi diyan, wala na yung dating maling ginagawa natin. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Di ba? Kahit sa bagay, anong bagay na meron tayo, no? Pag bago, talaga naman. Lalo pag cellphone, no? Tapos iPhone. Parang iba yung hawak, no? Pag iPhone, no? Tama ba? Makinis. Mabigat. Saka mabilis i-scroll. No? Pero pag sinabing kaligtasan, parang ang hirap i-scroll. Kasi wala pang application. Kaya kung gusto nating magbago at mabilis yung scroll, ay mag-aaral tayo. Saliksingin natin ang salita ng Diyos. Para turuan tayo, no? Na mapabilis. Hindi yung pag-alis, kundi yung paglago bilang isang mananampalataya. No? Kaya nga po sabi diyan, kaya nga tumanggap na sa kapayapaan na may pag-ibig sa Diyos ay nagbabago na ng direksyon sa buhay. So lahat ba tayo na tumanggap dito, nagbago na ba tayo? Huwag nyo nang tanungin yung katabi nyo. Sarili nyo na lang. Kasi baka mamaya mali yung isagot. No? Baka mamaya pagtanong, nagbago ka na ba? Di ko alam eh. Di ba may ganon? May sagot, hindi ko alam eh. Ganon ba yung... Minsan may ganong sagot, no? Bakit? Kasi hindi tayo sigurado sa tinanggap natin. Akala natin, ang tinanggap natin kaligtasan, ay doon na lang sa proseso na ganon. Na yun. Ang tunay na proseso ng tumanggap at nakipagkaisa kay Kristo para magkaroon ng magandang direksyon ng buhay, ipinasakop mo na ang lahat sa Diyos natin. Ibig sabihin, ginagawa na natin. Dahil yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo, yung pag-asa na ibinigay na sa ating matagal na, kulang lang tayo ng application. Kaya hindi tayo nagbago. Kasi kung ini-apply na natin yon, kaya nga minsan alam mo, pag nag-aaral ako, sabi ko, kailangan matutunan ko muna itong sinasabi. Pagkatapos, pag natutunan ko na, kailangan may apply ko na bago ko i-share. Kasi minsan alam lang natin. Nasa isip lang natin. Pero wala namang pagbabago. Kasi walang application. Kailangan, kung gusto mong magkaroon ng direksyon ng buhay mo, ang pag-ibig at pag-asang bibigay ng lakas para magmahal. Eh kung hindi mo mamahalin ng todo-todo ang God natin, talagang mahirap. Kaya nga di ba may kautusan ang sabi, sino nakakalam ng pinakaunang utos na binigay ng Diyos sa atin? Ano yung sabi? Ayun, ang sarap na. Alam niyo pala natin, no? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Eh kung mahal natin ang Diyos, dapat may pagbabago na tayo. Kasi kautusan yun eh. Hindi pwedeng nakikinig ka lang. Hindi pwedeng alam mo lang. Hindi pwede na nakastuck lang yan sa iyong kaalaman. Kailangan, pinamumuhay na. Na, okay.
Kaya nga sabi doon sa Romans 15:13, hope overflows when we trust God. Kaya nga sabi diyan, through joy and peace, fruits of the hope, o hope rooted in the Spirit. Paano mag-uumapaw ito sa buhay natin kung wala naman tayong ginagawa? Minsan, ang inihintay natin, puro lang material na pagpapala. Paano ka pagpapalain ng material kung hindi mo inuuna ang God? At hindi ka rin nagbabago. Kaya pag nahirapan na tayo, minsan may balik pa, bakit ako? Bakit ganito? Bakit kulang? Di ba? Lagi mayroong bakit. Ano? Kasi hindi tayo nagbabago hanggang ngayon. Hanggang ngayon, lagi nating naririnig, lagi nating napapag-aralan, laging may nagtuturo, pero hindi natin i-apply sa buhay natin. Kaya nga para po sa ating application, ang sabi diyan, hayaan natin, no, na ang pag-ibig ang magpagaling. Kung ano mang sugat meron tayo sa buhay, sa puso natin. At yan din ang tumulong para maalis kung ano man ang may galit tayo. Yan din yung magbibigay ng bagong pasimula para sa buhay mo. Kung tayo ay magbabago. Kung tunay, natatanggapin natin yung katotohanan, yung kaligtasan, yung kapayapaan mula ng isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Diba, ang sarap pag sinasabing, wow, ang bait naman niya, wow, nakikita ko yung pagbabago niya. Wow, ano kayang meron siya? Kaya lang, puro wow. Sana ma-challenge tayo. Gaya nung isang bata na kumanta kanina. Parang, ramdam na ramdam ko no, sa pamagitan ng kanya maliit na bata, no? Kaya niyang ibigay yung best niya. Tsaka makikita mo yung talagang nag-umigting yung kanyang saya para lang makaawit sa Panginoon, makapaglingkod sa Panginoon. Pero tayo na matatanda na, hanggang ngayon, palaging may rason. Alam mo, minsan, kailangan malaman at marinig natin yung mga gantong salita. Hindi para tayong masaktan, kundi para tayo magising sa katotohanan. Kasi yung salita ng Diyos, yun po yung magbibigay sa inyo ng wisdom. Hindi galit. Hindi para kayo mawala. Hindi para kayo manghina. Kundi para kayo lumakas. Para mawala ang lahat ng yan. Yung mga agam-agam nyo na yan sa buhay. No? Kaya sabi diyan sa pagpapatuloy, sinabi sa John, 1 John 4:19. Siya yung umunang umibig sa atin. Kaya dapat ibigin natin siya. Paano natin maiibig ang Panginoon kung patuloy tayong gumagawa ng kamalian? Paano mo masasabing nagmamahal ka, iniibig mo ang Diyos, na sa maliit na bagay hindi tayo napagkatitiwalaan? Lagi nating inaalala yung Diyos, lalo na sa tuwing Pasko. Napiprepared natin yung lahat ng mga necessities, physical, pero yung spiritual mo, na-ready mo na ba? Na-prepara mo na ba? Hindi masama, no? Yung ipagdiwang natin. Pero wag nating kaliligtaan na napaka-importante yung pamumuhay nating spiritual. Ha? Kaya sa pagpapatuloy, para sa last. Anong sabi dyan? We are called to bring gift of hope wherever we go. Tinawag na ba kayo? Tara, bigyan ito. Tinatawag na ba tayo? Nasaan man tayo naroon, daladala natin yung regalo na pag-asa na ibinigay sa iyo ng Diyos natin. Alam niyo po, sabi diyan, ang tinatawag na totoong Kristiyano
ay yung umiibig at kaibig-ibig. Tayo po ba kaibig-ibig? Kaibig-ibig po ba tayo? Amen. Dapat, no? Kaya nga, alam nyo, napakasarap pag nagmahal ka, no? Sigurado yun, mamahalin ka rin. Kapag mabait ka, sigurado, mas mabait pa yung nasa tabi mo. Kaya wag natin pabayaan na mawala tayo. Kaya nga sabi diyan, dahil ang umiibig is nasa alang-alang ang kapakanan ng iba. Yun pala, no? Kapag nagmamahal ka, iniisip natin, di sarili lang natin. Kasi yung sarili mo, siyempre, mahal mo yan. Sarili mo yan eh. Di ba? O kita mo yung God natin. Dahil mahal niya tayo, o binigay niya yung Kristo sa buhay natin para maligtas tayo. Ngayon, ang tanong, ikaw, nagmamahal ka ba talaga? O kung nagmamahal tayo, challenge natin sarili natin. Mahalin din natin yung iba. Tulungan din natin sila. Na? Kaya nga sabi sa sa John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So paano natin makikita o makikita sa atin kung hindi tayo nagmamahal? Hindi tayo nagpapatawad? Hindi tayo tumutulong, hindi tayo nagbibigay. No? Kaya yung pag-ibig talaga, napakalaki ng factor nito para tayo magbago. At para makita sa atin na talagang tayo ay alagad ng Panginoon. Kaya nga sabi diyan sa 1 Corinthians 13:4-7. Kailangan kung nagmamahal ka, sabi diyan, kailangan ikaw ay matyaga. May magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Ganyan pala pag nagmamahal. Dapat wala sa iyo yung mga maling gawain bilang isang lingkod ng Diyos. Ang kailangan na nasa iyo, iyon. Matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, dapat hindi rin mayabang, dapat hindi rin mapagmataas. Dapat lagi tayo mapagpakumbaba. Ganon na nagmamahal. Ganon din yung nagpapatawad. Kaya nga sabi yan, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Alam niyo po, kung titingnan natin, napakarami ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tanong lang, binabasa ba natin to? Nababasa niyo po yan? O hindi niyo binahana? Kasi pag nakita niyo yung salitang yan, kung araw-araw binabasa niyo to, walang imposible na hindi tayo magbago. Walang imposible na hindi ka maaaring tulungan ng Panginoon kasi tutulungan ka niya dahil tinuturuan ka niya. Doon sa mga salitang nasa talata. Alam niyo, pag wala lang sa atin lahat ng mga yan, puro pagmamahal na lang, no? Kaya nga sabi pa sa 6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Alam niyo po, pag gumagawa tayo ng hindi maganda, hindi po natutuwa ang Panginoon natin. Sinong natutuwa? Ang kalaban. Iwasan natin yung matuwa ang kalaban. Kailangan ng matuwa ang Panginoon natin. No? Para magbago na tayo. At sabi pa dyan, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Mapagtiwala, punong-puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang sa wakas. So dapat ganun tayo. Dahil ganun yung ginawa ng Panginoon sa atin para maligtas tayo. Pinagtiisan niya lahat. Ginawa niya ang lahat. Ibinigay niya ang lahat. Balikan naman natin ang God. Ibigay natin na yung tama. Yung nararapat bilang isang lingkod ng Diyos. No? Kaya sabi diyan, para sa application, kung tinawag na tayo na tinanggap na natin ang pag-asa mula kay Kristo, tungkulin na nating ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng ng iyong pagsasalita. Gawa at pamumuhay. Lalo na sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Kailangan makita na to sa atin. Yung pamumuhay natin. Hindi nga lang daw sa salita,
Kailangan pati sa gawa. Kasi kailangan na, no? Kaya nga sabi diyan, saan man tayo naroon, gawin natin at ugaliin ang pag-ibig sa pamilya, sa kapwa at sa lahat. Kahit kanino, kahit mahirap, mahalin, sabi, mahalin pa rin natin. Dahil kailangan natin magpatawad. Kailangan natin bigyan ng pagkakataon yung iba. Hindi yung puro sarili lang natin ang iniisip natin. Paano mo masasabing umiibig ka kung hanggang ngayon daladala mo at may daladala ka sa puso mo na hindi maganda? Yan ba yung sinasabi mo na magandang regalo ng Diyos sa atin, na magandang pag-asa na ibinibigay sa atin kung hanggang ngayon may daladala tayo sa puso natin? Tandaan nyo to, no? Wala yan sa ating pag-aaral. Pero ang sabi, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Amang Masadang. Biblical po yan. Kaya kailangan ng pag-ibig, ang pagmamahal, pagpapatawad, kailangan nasa pamumuhay na natin. Kailangan na natin magbago. Isang bagong nilalang na ibinigay ang tunay na pag-asa at regalong kaligtasan sa buhay natin. No? Kaya po sa ating panghuli at sa ating conclusion. Ang sabi diyan, si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas at hari na magbibigay ng kapayapaan, katarungan at walang hanggang pag-asa. Ang sabi diyan, ang kanyang pamumuno at pagiging Diyos ay hindi lamang panandalian, kundi panghabang buhay, ganap at makapangyarihan. Napakaliwanag po na ang binigay sa atin, tagapagligtas. No? Ang ibinigay sa atin, kapayapaan. Kaya kung gusto natin magkaroon ng tunay na kapayapaan, balikan natin. Isuko na natin ang lahat sa Diyos. Iwanan na natin yung nagpapabigat, yung nagpapahirap. Kung minsan naaapektuhan yung paglilingkod natin dahil sa mga daladala natin sa puso at isip natin. Walang mawawala, pero malaking pag-asa ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Dahil ang sabi diyan, ang kaloob ng pag-ibig ay si Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi binibili. Ito ay isang kusang ibinibigay sa mga taong nais magpasakop sa Kanya. Tandaan natin, ang kaloob ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin ay hindi pansamantala. Habang buhay. Kaya hanggang narito tayo sa lupa, do your best. At ang sabi nga, God will do the rest. Tandaan natin, ito ay pang walang hanggan. Kaya ang tumanggap na ng pag-ibig at kaloob ng Diyos ay hindi na dapat manatiling iniisip ang kanyang pangsariling kapakanan, kundi ito'y ibahagi at hayaan natin na ang kalooban ng Diyos at pag-ibig niya sa atin ang siyang humubog sa iyo, sa akin, at sa ating buhay. No? Kaya nga sabi diyan, because we have received the gift of hope in Christ, we must live in a way that spread the hope through our words, actions, compassions, and example. Kaya nga, kailangan na natin na makita sa buhay ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Hindi naman siguro mahirap, no? Napakadali lang. Para sa last verse na aking iiwan sa inyo. Sinabi ito sa Lucas 2:8 hanggang 14. Dahil kay Jesucristo, dumating na ang tunay na pag-asa, ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos para sa lahat ng tao. Ang pagsilang ni Jesus ang pinamalaking kaloob ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa naliligaw, ilaw sa nasa dilim at kapayapaan sa naguguluhan. Sana po, yung lahat ng ating mga naridinig ay hindi lang basta nadidinig. Yung ating mga napag-aralan, hindi lang basta natin napapag-aralan. Kundi dapat ito'y ipinamumuhay
kundi ito'y dapat isinasa puso. Tunay po na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya in return, ibalik natin to. Yung pag-ibig na ibinigay sa iyo, mahalin din natin ang Diyos ng higit sa lahat. At mahalin din natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Maraming salamat po. Pagpalain ng Diyos, pagkarinig. Baka meron pong isa o dalawa na nagnanais. Ako po ay nananawagan na baka gusto niyo po na lumapit na sa ating Panginoon. Siguro that's the time na kailangan na natin i-surrender ang buhay natin. Kailangan nating magpasakop. At kailangan na nating ibigay yung kaya nating ibigay sa Diyos habang tayo malakas pa. At yung